Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong maiinit na balita. Kai Sotto hindi makakasama sa 10-day practice ng ating Gilas Pilipinas at posible pa raw hindi makapaglaro kontra sa New Zealand at Australia. Pag-usapan natin yan. At Bol pipirma na raw sa TNT bilang import. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong pasabog ni Homer Sison ng Spin.ph kanina ay ibinalita nga niya na hindi pa siguradong makakalaro ang ating pambatong si Kai Sotto para sa nalalapit na laban ng ating Gilas Pilipinas ngayong February 26 at March 1 kontra sa New Zealand at Australia. Ayon daw kasi sa text kay Homer Sison ng isa mula dyan sa kampo ni Kai ay unlikely daw o malabo o posibleng hindi maka-attend si Kai sa 10-day training camp ng Gilas Pilipinas bilang paghahanda ng ating national team kontra nga dyan sa dalawang malakas na kupunan. Pero ang good news ay wala naman daw sinabi na hindi makakapaglaro si Kai sa Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia. Pero siyempre malaking bagay din kung hindi makakapag-practice si Kai kasama ang buong kupunan. Susubukan kong kunin yung detalye niya, no, ayon doon sa mga source natin. Pero pag-usapan muna natin yung mga possible reason kung bakit kung totoo itong balita na to, possible reason kung bakit hindi makakasama si Kai diyan sa 10 araw na training camp. Una, pwede lang posible na hindi siya makakasama ng 10 araw na training camp. Maaaring malate si Kai. Bakit? Siyempre baka may mga testing muna, no, nagagawin sa kanya yung mga doktor niya, especially from Koshigaya Alpas, dahil siyempre maintindihan natin hindi naman basta-basta ganun lang na bibitawan nila si Kai, na hindi sila sigurado na 100% na si Kai, kasi baka sa practice nila hindi naman talaga 100% yung practice na ibinibigay nila kay Kai, di ba? Baka hindi pa siya 100%. So, baka yun ang alalahanin nila. Pwede yun. Teka lang, baka mamaya. Siyempre, alam naman natin ang laban ng Gilas kontra sa New Zealand at Australia. Di pa tayo nananalo dyan sa Australia. Talagang dalawa sa pinaka-physical na mga players yan dito sa Asia. Yung Australia sa New Zealand. Hindi basta-bastang laban yan. Bakbakan yan, especially sa ilalim. So, pwede pong may kinalaman yung team ni Kai, at syempre hoping naman tayo na 100% ni Kai, na si Kai, no, gusto natin makapaglaro si Kai. Pero kung maririsk naman o malalagay sa alanganin itong ating pambatong si Kai Sotto, di ba? Okay lang naman siguro na ma-skip ni Kai etong laro na to. Although talagang sabi nga ni Coach Tim, yung San Miguel, pag walang Junmar Fajardo, parang ganun daw yung Gilas pag walang Kai Sotto. Isipin natin yung San Miguel na walang Junmar, ganun daw ang Gilas na walang Kai Sotto. So napakalaki ng diferensya. Kumbaga bumababa yung level. Nakita naman natin yan pag nandiyan si Kai, nakakaya natin yung malalakas na bansa gaya ng Latvia, gaya ng New Zealand, natatalo natin. Pero yun nga mga kabasketball, antabay lang dyan sa mga susunod na balita. At ito, puntahan natin itong balita ng spin pa rin, no? Kasi sabi, itong araw si Bol ay pinafinalize na lang, no? Finishing touches na itong negosasyon ng 7-3 former NBA player na si Bol at ng TNT, tropang gigad ng PBA. At in 2 days daw, possible na magkapirmahan na yung dalawang kampo. Maganda po yan para sa PBA. Sana magtuloy-tuloy na yung walang height limit, kasi yan talaga yung sumisira na itong isa sa mga sumisira dito sa image ng PBA, kasi professional basketball league ka Bakit ka may height limit? Ang pangit. So mas maganda walang height limit. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.